Good morning on behalf of Attorney Karen Jimeno. This is George Hiles. We'll have an up-close and personal look into the newly crowned Mrs. Universe Philippines 2025 here at the forefront. Once a young girl who danced through poverty and pain, Sugar Mercado weathered storms far beyond the stage lights. From silent battles at home to public heartbreaks, she rose with grace, grit, and the quiet strength of a mother, determined to reclaim her life. How did she turn every stumble into leaps and strides, all the way to the Mrs. Universe Philippines 2025 crown? We have with us this morning the newly crowned Mrs. Universe Philippines 2025, Sugar Mercado. Good morning, Sugar. Good morning. Ayan, ako, ang daming tao sa studio this morning. Inaabangan ka talaga nila. And they're excited to see you here at the Billionaire News Channel. Yes. Thank you for joining us. So ngayon, Sugar, bago ko simulan yung tanungan natin na actual, maraming nagre-request doon sa iyong winning answer sa iyong Mrs. Universe Philippines pageant. So, ang tanong sa iyo was, with the growing number of Mrs. pageants today, what inspired you to join Mrs. Philippines International? Your answer. Ito po yung aking kasagutan doon. Gagamitin ko yung ating salitang, yung ating wika, yung sagot ko sa kanila. Nagtagalog kasi ako doon kasi ayokong magpanggap na mag-i-English ako tapos mali naman. And yun yung mga nasabi din ng mga ibang mga katunggali ko. Sabi ko nga na sobrang masaya ako dahil maraming mga ganitong competition na nalaganap sa buong Pilipinas at malaking tulong to. Gaya ko, I'm a single mom. Ako isang breadwinner na marinig ang boses at programa na aking ibibigay, yung sapat na trabaho, yung sapat na hanap buhay para sa pangkalahatan. Dahil as a single mom, mahirap po mag-isa. Yan po. At saka, dahil breadwinner din ako, yun din yung kailangan talaga ng mga kagaya ko na inuuna yung mga mahal sa buhay dahil naniniwala ako yung mga Pilipino, napakasipag niyan. Yan kasi po ang mga beauty contest naman, yung mga pageant na yan, yung programa naman talaga, yung advocacy naman talaga po yung center. Di ba po, hindi lang yung talino, hindi lang yung ganda. Kung ano yung pwede mong maitulong sa mga kapwa mo, kababaihan o mga Pilipino. Wow, thank you very much for that answer. Thank you so much. Brainy, di ba? Brainy, very brainy talaga. Wala kang tiwala sa akin. And of course, definitely, importante yung mga binabanggit mo. Sabi mo yung advocacy mo on single moms, magkaroon ng trabaho, and being a breadwinner na para iangat ang kanilang mga pamilya, no? Yes. Kasi kagaya nun, di ba, nung nanalo po ako, medyo nagtanong na, di ba, Mrs., yun pa lang parang hindi ka nabilong sa lipunan, di ba? Na parang, di ba, Mrs., wala kang asawa. So, bakit ka nagkaroon ng crown? Sabi ko nga, hindi ba po dapat lawakan natin yung ating mga kaisipan na mas maging proud tayo dahil yung pagiging nanay ay tatay, isang mahirap na propesyon. Yung maging nanay at tatay ka sa mga anak mo at sa pamilya mo. Di ba? Kung magkakaroon ng propesyon na yun ang pinakamahirap, di ba? Yung magpalaki ka ng anak na mag-isa, yung maghanap buhay ka para sa pamilya mo. At so, thankful naman ako, all glory to God na talagang yung mga tao naman yung response na, oo nga, tinaas mo yung dignidad ng mga single mom. Di ba? Na parang, napakahirap maging nanay. Di ba? Oo, mahirap maging tatay, provider. Pero di ba, ngayon, kaya na naman ng mga nanay yun di ba? Kaya sabi ko nga kaya naninindigan din tumatayo ako bilang single mom at provider po ng pamilya para marinig din po yung boses namin na we belong dito sa mundong to. Nag-i-exist po kami. At proud akong single mom ako. Di ba? And that's strong, important. independent woman. Especially doon sa mga anak mo na tinataguyod mo. But anyway, syempre sabi mo nga, among the contestants, ikaw yung nag-Filipino, no? Gumamit ka ng ating pambansang wika sa pagsagot. Yes po. Was that intentional o spur of the moment? Kasi magkamali ako, I will answer genuinely based on papaano ko naintindihan yung tanong.
Opo, talaga. Talagang ako sa sarili ko po talaga. Kasi may mga, ano po yun, may mga iba po kaming activities at lagi kong sinasabi na hindi ko isusugal yung magpapanggap akong mag-i-Ingles kung hindi ko naman po kayang ibigay yung kahulugan ng tanong. Baliwala rin po yun. Kagaya nga po ng sinabi ko, yung mga iba ko pong kasama sa competition, nag-English po sila, pero wala po dun yung thought nung sagot sa tanong. So, thankful pa rin ako. Parang natulala pa nga po ako dun sa sagot ko. Tinanong ko paglabas ko, parang tumahimik kasi lahat. Siguro hindi ko alam kung parang pakiramdam ko mali. Tapos sabi po sa akin ng mga ano, ang ganda ng sagot mo kasi galing talaga sa'yo. Genuine yung pagkakasagot mo. Kaya sabi ko, Diyos ko, Lord, thank you po. Kasi ayoko na po siyang pahabain. Kasi pag pinahaba ko po, baka mawala pa ako, magkamali pa ako. Kaya kung ano lang po yung naiintindihan ko po, yun na lang po yung sinagot ko. Kinabahan ka ba? That moment, nung Q&A? Mula sa simula hanggang dulo, kinabahan ako. Pero lagi ko pong sinasabi talaga na mairaos ko lang to kasi nandun yung kids ko, yung naririnig mo na, I love you, mommy, doon ako mas lalong yung parang gusto kong maging proud sila sa akin. That's Ganun. good to hear. Now, Sugar, I'll show you some photos. Okay. And then I want you to tell me ano yung relevance or importance ng mga photos na ito sa'yo. So I'll give you 30 seconds to do that in each photo, but you have to wait for me to say timer starts now before you answer. Okay? G. Okay, G. All right. Sige, the first photo. All right, this is General Mariano Alvarez Technical High School. Isa kang majorette sa school mo. Yes. In 30 seconds, please share kung paano nakatulong ito sa buhay mo noong teenager ka pa. Timer starts now. Nakatulong to sa akin kasi dito ako kumukuha ng pambili ng bigas tsaka pangbaon ko kasi 150 pesos yung sahod namin. Tsaka nagkaroon ako ng, sa school yung may bawas na tuition fee dahil dun po sa majorette. Okay, Kaya so talagang sobrang thankful ako na natutunan ko yung ganong art na sinasabi, dance, majorette. So it all started there. Yeah, pagiging dyan yun po majorette. talagang hanap buhay, talagang bata pa ako, naghahanap buhay na po talaga ako. Yung kung kahit di ako marunong, inaaral ko talaga. Yung kahit po yung pagsasayaw, pagkanta, kahit di nagko-comedy bar po ako till now, talagang kapag kumakalam yung simura ng pamilya mo, aaralin mo talaga. Kaya nga po lagi kong sinasabi, habang nabubuhay ka, may pag-asa. Di ba? Habang nabubuhay ka, kaya mong itama lahat ng mali. Well, speaking of sinasabi mong kumakalam yung sikmura mo, it wasn't really easy for you when you were young. Yes. Kasi ang based sa research namin, you were, nakatira kayo sa ibabaw ng kural ng baboy. Apo. Tama yan, doon sa lupa ng lolo mo. Lolo ko po. Can you tell us, how was it living that way during that time? Mahirap po talaga. Talagang, kumbaga, kung sinasabi mong mahirap, dumanas talaga kaming hirap asing para kami sardinas, yung nakaganon ka lang, yung hindi ka nakatiyaya, nakaganon lang kayo magkakapatid, naranasan namin yun. And yung sa babuyan po talaga, yung walang kang harang, nilagyan na lang papag ng tatay ko, tapos nilalagyan lang yung yero namin, nilalagyan lang po niya ng gulong para pangpabigat pag bumabagyo po. Para hindi lupa rin. Opo. Tsaka pag naaalala ko rin po yung kapag bumabagyo, tapos yung yakap ka lang nung nanay ko, tapos yung tatay ko, kinukuha niya yung mga bubong na lumilipad. Kasi baka maanuhan kami ng baka malaglagan kami ng yero, yung ulo namin tinatakpan ng nanay ko. So, yun lang yung mga memories na hindi ko makakalimutan kasi dahil din dun sa mga pagsubok na yon, naging strong ako, naging determinado ako na tutulungan ko yung magulang ko. Mapapagawa ko yung bahay na to, yung babuyan na to, magiging bahay to. At nung nag-host po ako ng Bulaga, na paayos ko po siya, naging bahay siya. Nagkaroon pa po siya ng second floor. Kumbaga talagang pinilit mo na maayos at mabago yung buhay ng pamilya mo. During that time, ano yung trabaho ng parents mo, nung nanay at tatay mo? Yung tatay ko po napakasipag. Napakasipag ng tatay ko. Pero lahat po ng trabaho niya, alam niyo po yun, kung hindi po magsasara, mag-e-endo. Ganun po yung nangyayari po sa kanya.
ano po yun, sa isang food chain po, nagbasurero po siya. Kumakain po kaming pagpag. Kung ano po yung dinadala niya, yun po yung binabaon namin po sa school. Yung nanay ko naman po, nagtitinda po sa may simbahan po, sa labas, nagsasabit po siya noon. Pero hindi po maganda yun kasi parang nanloloko ka nga po. Di ba yung pagsasimbahan, pinipilit mo yung mga ano na, magkano yan. Yun po yung kinabuhay sa amin ng magulang namin. Simbahan po talaga. Gumagawa kami ng sampagita, ng palaspas, ng sperma, yung kapag may yung magbibinyag, yung blue yung lalaki, pink po yung babae. Gumagawa rin po kami noon, nag-iikot po kami noon, nagbibenta po kami noon kapag may bibinyagan. Talaga pong kayod talaga, yun po talaga, talagang sa initan po talaga, trabaho madalas ng mga magulang ko. Tatay ko, nag-construction po, nag-guard. Talagang hindi lang po talaga pinalad po talaga, yung regular po talaga ng trabaho. Ako lang po talaga sa pamilya namin talaga, all glory to God po talaga na napalad na ako lang po yung nagkaroon ng trabaho pag-aartista pa po. Hindi po ako nakatapos kasi ang aga ko po naging breadwinner. Yung napasok po ako sa Itbulaga, dire-diretso na po yung pagpapala ng Diyos sa akin. Hindi po ako nawalan ng trabaho. Talagang kailangan mo rin po talaga ng sipag at tiyaga, tsaka talaga pong mahalin yung trabaho. Kumbaga, bata pa lang, dumidiskarte ka na. Opo. You have to help your parents, your family. Yes. Oo. And how difficult was it? Lalo na kung bata ka pa. Siyempre, kung bata ka, dapat hindi naman ka nagtatrabaho, no? Pero gaano kahirap yon para sa isang... Bunso ka pa, tama, di ba? Kung bunso ka, ikaw pa yung nagtatrabaho para sa family mo o tumutulong sa family mo. Opo. How was it? Mahirap. Kasi yung parang... Hanggang ngayon, sila pa rin iisip ko. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos. And never ako nagreklamo ng ganun. Siguro, kasi alam ko, si Lord laging siya, yung parang lagi may purpose kung bakit ka nabubuhay. At dapat alam mo yon. At alam ko sa pamilya ko kung bakit ako nandito. Kasi sa dami naming pamilya, 10-10 yung mga kamag-anak. Ako lang po talaga yung isa lang po ako sa nabigyan talaga ng maayos na trabaho, yung pag-aartista. Alam ko pong di ako nakatapos pero hindi ako nawawalan ng work. Doon po ako thankful. Yung kahit maliit na sentimo lang po, sinisinop ko po yun kasi pinaghihirapan ko po yun. Tsaka ayoko nang makaranas ng gutom, yung parang gano'n. Kung naman pinaiyak mo. Oo nga, sabihin ko nga sa nang aga-aga, pinaiyak ka namin, Oo pasensya ka na. But anyway, let's go to the next photo para medyo magbago yung mood mo. Oo nga. Alright, here, the Sex Bomb Girls in Yeah. Itbulaga. No, 14 years old ka nang sumali as TV Babe contest, no? Yes. Sa Itbulaga din. Hindi ka nanalo sa TV Babe, but in 30 seconds, pakikwento mo kung paano nagbukas ang pintuan nito para sa'yo dahil sa TV Babe. Timer starts now. Ayun, sumali ako sa dahil wala ako sa age limit talaga noon. Dinaya ako yung edad ko kasi nga gipit na gipit po kami nung mga panahon na yun ng nanay ko, nangutang pa siya ng pamasahe para lang mag-audition. So, nung natalo po ako sa EB Babe, nakita ko na Ate Joy ko, kumakanta ako, kanta-kanta ako, sabi ko nga po, di bakit di ako marunong, talagang ginagawa ko talaga. Ginibigay ko yung best ko, makuha lang ako. So, dun po, nakita ko parang, nung bata po ako, parang kamukado ako ni Miss Dina Bonibi, kaya rin ako natanggap. Si Kuya Jose pa po yung nag-audition sa akin dati. Yun. Okay. Ang bilis ko, di ba? Oo nga pero totoo yun, no? Pero makikita talagang porsigido ka. Porsigido po talaga ako. Tsaka kahit na wala akong kamukha, basta may work ako. Yung gano'n, hindi ko po inaano na maganda ako, hindi ko inaano na magaling ako, basta gagawin ko yung best ko, basta magka-work po ako. Kasi yung nanay ko, umutang pa ng 500, may baong kaming pansit, yung gano'n. Kailangan mabayaran yung 500, yung parang yung sakripisyo, yung pila, yung initan, pipila kapag mag-audition ka. Yung po talaga, grabe, talagang butas talaga ng karayom din talaga yung talagang sapalaran po talaga rin yung ginawa talaga namin. Ikaw, Sugar, kasi nakilala ka rin as talagang iyakin, ano? Oo, ang aga-aga ka nga namin pinaiyak eh. Sa life lang naman, pero I'm so thankful na talaga sobra-sobra pa. Pero nung nasa Itbulaga ka, madalas kang pinapaiyak ng mga co-host mo eh, di ba? So, ano yung mga naaalala mong sinasabi sa'yo ng TVJ before? Nung nandun ka pa sa Itbulaga? Madalas kasi, super close kami, lalo na sila Bossing. Ang tawag ko dyan, Chong pa dati. Yan, sila pa ni... Iba pa yung niya noon. So, si Miss Pia pa. Pero syempre, happy na siya ngayon, di ba? Kay Paulen. Ayan, super happy family. Hello po, kasi love na love ko yun. Kasi dahil sa kanya po talaga, nabago yung buhay ko talaga. Kasi Bossing po talaga yung nakakita talaga sa akin na sa sobrang daldal ko,
yung potential ko, may movie siya, kasama kaming sex bomb. So, doon ako nag-start, naging co-host ako ng Bulaga, na pinakwento niya ako ng buhay ko. May purutas po siya doon, yung pangmayaman na sa Hong Kong yata, yung malalaki. Pero yun, yung pangmayaman, nakalimutan ko yung pangalan, malalaking ganun, tapos binubuksan. Naubos ko kakakwento na galing po ako sa Babuyan. Yung lahat, doon siya natuwa sa akin. Tapos yung manager niya, nautusan niya pang bumili ng balot sa kakakwento ko. Parang natuwa po siya na jolly-jolly ako. Pero ganun po talaga ako. Kung ano po ako ngayon, ganun po talaga yung ugali ko. So doon po, kinabukasan, niloloko na po ako doon. Alam niyo ba, may umubos ng pagkain ko. Ganun, yun na. Tapos yung kapag ka may gathering po, may lechon, papauwi po sa akin. Pero kinabukasan, nasaan yung lechon, nawawala. Amoy niya yung mga kamay. Iiyak na po ako kasi parang pakiramdam ko, hindi kasi ako, parang lumaki ako na nagpupursigi ako, hindi ako nagnanakaw, hindi po ako nag-aano. Parang pakiramdam ko ganun yung tingin sa akin. Pero hindi ka napipikon kapag ganun yung biro sa'yo? Hindi po ako napipikon, umiiyak po ako kasi pakiramdam ko, pinagbibintangan po nila ako, baka matanggal ako sa work. Lagi yung niisip ko eh. So yung pala, pagka ano po, niloloko nila ako, hindi, tanggalin na yan kasi ano, ganyan. Ganon. Kunyari, papalitan na ako. Yung mga ganong eksena po yung laging ano. May naalala ka bang painful joke na binato sa'yo? Yung pinakamasakit na joke na parang dinamdam mo talaga? Tanggalin po ako talaga. Kaya ako po naalala, di ba? Yung tanggal na yan, tatanggalin na yan. Ganun po. Kasi ang ano ko po talaga, yung tulungan ko po yung pamilya ko eh. So kapag nawawalan ako ng work, kahit sa ano lang kaya hanggang ngayon, yung parang matitenga ako sa bahay, parang nagpapalpitate ako. Ganun pa yata yung pag wala kang ginagawa, yung parang wala akong silbi. Ayokong ganun, kaya nagla-live ako, nagluluto ako, kung anong ginagawa ko sa bahay ko, yung mga anak ko, tatawag akong ganito, pupunta ako sa... Yung ganun yung parang gusto ko laging may ginagawa ako. Well, speaking of may ginagawa, during that time, nasa Bulaga ka, gaano karaming racket yung pumapasok sa'yo that time? At gaano kadaming trabaho? Marami po. Sa after Bulaga, pahinga kang konti, magka-clowns po ako. Dati po kasi 4 o 5 yung clowns ni Tito Alan. Nag-aangles ako, clown sa Angeles, nag-aaraneta, clown sa Araneta, Quezon Ave, Zirco. Iniikot ko po yun. Lahat po talaga, kaya nakaipon din, nagkabahay po ako doon. Kami talaga nagkakotse po ako. Unang kotse ko din po sa Itbulaga. Talagang blessing po talaga yung sa akin. Kaya malaki po talaga utang na loob ko sa Itbulaga po talaga. Pero bakit ka umalis sa Itbulaga? Ano po yun po yung nag-cost cutting. Kasi hindi naman po laging mataas ang ano, di ba? Lahat po kami sabay-sabay, si Ate Shara, si Kuya Paulo Ballesteros, lahat po kami nawala. Pero all glory to God talaga, and thankful po ako. Lahat po ng seat ko, malos ni Bossing kasama ko. Kumbaga hindi ka naman nawalan o hindi ka pinabayaan. Talaga, thank you po. Talagang, sabi ko nga po, di ba, hindi po talaga nawawala talaga. Alright, sige, let's go to the next photo. Alright, now here we have Gabrielle Sofia and Olivia Isabel. Yes. So nagkaroon ka ng 2 anak from your first marriage that ended in legal separation. So nasa iyo silang dalawa ngayon, ano? Now in 30 seconds, tell us kung gaano ka challenging maging single mom. Timer starts now. Challenging kasi ang gusto mo mapabuti sila. Maging maganda yung future nila, pero hindi mo to hawak. So, ang tanging kailangan ko lang maibigay sa kanila, yung salita ng Diyos, yung maging huwaran ako sa mga mata nila para sa future nila na magiging pamilya nila, magiging maganda at magiging mabuti rin silang magulang. At sure naman ako na ibibigay ng Diyos sa kanila yung buong pamilya na hindi namin nabigay sa kanila ng daddy nila. Alright. Yun. Well, I'm sorry to bring this up, but naging very public din yung hiwalayan niyo nung ex-husband mo, ano? Totoo ba yung mga kwento na ayaw sa'yo ng pamilya dahil mayaman sila? Is that true? Ang hirap. Kasi ang hirap no? Ganito na lang po Kasi ayokong makasakit and ayoko na rin yung parang yung i-brought up pa yun din. Pass na rin po yes, naman of course, definitely. Yes. Meron din po talagang mga pagkakataon talaga sa buhay natin na hindi tutugma. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. At hindi ko kayang ibigay yung mga bagay na hindi kaya ng yung ako, nung bilang ako. Sometimes kasi, alam mo yung breadwinner ako, so yung meron lang ako dignidad. Ang meron lang ako yung prinsipyo po na tinatawag. Sabi ko nga po, sinasabi sa akin na medyo syungayan. Sabihin natin na gano'n. Ako, bakit? Sa pagiging gano'n ko. Kasi siguro, money is power. Aminin naman na po natin, di ba? Pero hindi po ako gano'n. Basta may kinakain po yung pamilya ko. Sapat na po sa akin yun. Basta malinis yung paraan na binubuhay ko sa pamilya ko. Okay po ako doon. How long were you together with your
ex-husband? Gano'n kayo katagal na together? 5 years. 5 years. Yes, tapos How will you sunod, describe that 5 years together? happy naman. First boyfriend ko siya eh. Okay. Wow, nakangiti. Oo, nag-light up ka. First boyfriend ko siya, tapos first marriage, syempre, nagkinasal kami, na-annulled kami. Yun na lang po siguro yung kaya ko, annulled kami, hindi kami para sa isa't isa. Okay naman kami, and kapag sabi kasi sa Bible, eto na lang po, sabi kasi sa Bible, kapag nag-asawa kayo, hihiwalay kasi yung ama at ina, mag-iisang laman kayo. Hindi namin nasunod yun. At naniniwala ako, pag hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, may mga bagay talaga na hindi okay. Dapat talaga, lilisan ka talaga sa poder ng iyong mga magulang. Well, anyway, Sugar, sa mga anak mo... Pinaganda ko. Kasi Oo ayoko nga na talaga ng mga issue-issue. Hindi, sige. Kasi mabuti sila yung angkong nila, napakamahal na mahal yung mga anak ko. Co-parenting kayo. Kung sabihin yung husband mo, pero okay ngayon naman. kasi I respect kasi may asawa na siya. Okay. Alam mo Alright, yun, okay. medyo kung Of hindi naman course. natin pwedeng ipilit yung mga Of course. bagay-bagay. Pero thankful ako na yung angkong nila, hinihiram sila, pinuprovide yung school nila, and sobrang thankful na ako doon. Hindi na ako magrereklamo pa sa kung ano, hiwalay na naman kami, and respeto na lang siguro sa isa't isa. Now, sa dalawang anak mo, sino sa palagay mo yung pinaka-nagmana sa'yo? Kaugali mo or kamukha mo? Parang kamukha talaga nila. Pero kamukha ko sila, sabi ng mga anak ko eh. Pero alam mo yon, pero sa business side, mukhang sa side nung ex ko. Okay. Kasi yung anak ko pong panganay, yung panganay po is nagbi-business na siya, 9 pa lang. Entrepreneurial yung... Yes! At saka may mga tao siya. Sabi ko, natawa ako. Nagbibenta siya ng yung mga uso ngayon, yung mga binubuksan, yung pinapatunog sa mga TikTok, sa mga, yung, tas binubuksan. Yan, support naman ako, bumibili ako sa mga para siya, nagbabalot siya, ganyan. Tapos sabi ko, akala ko siya nagbibenta, yung pala may mga utusan siya doon, pinasahuran niya na. So sabi ko, parang pakiramdam ko, yung mga anak ko yung mag-aano sa akin sa kahirapan ng buhay. Yung gano'n, yung parang, yung mga anak ko, sabi ko, pero thankful ako, talagang sinusupport ko sila. Yung anak ko naman na bunso, ano naman to, parang mag-aabogado siya. Hindi siya nagpapatalo kahit sa atin niya. So sabi ko, Lord, parang sa mga anak ko yata ako, hindi yung pagyaban yung parang, yung mga pangarap ko na makagraduate ako, yung maging abogado ako, maging doktor ako. Kasi lahat ng stars dati, nung bata ko, nag-wish ako doon, mahirap ako. Yun lang ang tawag kong sandalan. Lord, sana po maging ganito ako pag artista talaga yung binigay sa akin. Kasi siguro wala talaga kaming pera. Pero yung mga anak ko, habang may pang-aral, di ba po, sabi ko, magtapos sila. Kasi yun lang kaya kong ibigay din sa kanila, yung makapagtapos sila. Tsaka iba rin po talaga yung masipag ka na may natapos ka pa. Alright, sige. Let's go to the next photo. Here, as Wawawin host and Willie Revillame, pinag-usapan kasi yung interview mo with OG Diaz itong March, kung saan, inamin mo, nagkaroon kayo ng 7-year relationship with him. Now, in 30 seconds, please share hanggang saan ka tinutulungan ni Kuya Willie noong humiwalay ka na sa iyong asawa. Now, timer starts now. Bakit naloka ako doon? Sandali lang. Tinulungan niya ako. Oo naman. Oo. Tinulungan niya ako. Oo. And isa siya sa malaking bahagi ng life ko din. Namin. So, yun. Thankful din ako na naging bahagi rin siya naging part siya ng life namin. And nagkaroon ako ng work din sa kanya. Nag-host ako sa kanya. Yun. How important is Willie Revillame to your life? Well, even before. Hanggang ngayon ba, okay kayo? Do you guys talk? Hindi na. Matagal na. Matagal na talaga na hindi na. And sabi ko nga kahit naman na ganun yung nangyari, hindi naman lahat nagiging successful yung relationship, diba? Pero thankful ako na na-meet ko siya kasi ang dami kong natutunan sa kanya nung kasama ko siya. Ang dami-dami kong natutunan sa kanya. And ano yung mga bagay na natutunan mo sa kanya? If you may share to us. Maging mahalin mo yung trabaho mo. Totoo yun. Yung lahat ng binibitawan naman yan na salita. Hindi ko siya dahil kinakampi. Kasi, alam mo yun, kung ano siya, yun siya And dahil siya lang din yung, kaya siya naging bilyonaryo kung tawagin. Dahil pinaghirapan din niya yun. So lahat din nung natanim sa akin, hindi man ako umabot sa ganun. Alam din naman niya, hindi ko pangarap maging mayaman.
marami ako natutunan sa kanya sa yung trabaho, kailangan hindi ka nalilate, yung mga ganyan, sinupin mo Ethics, kung no? anong Oo, okay. yung meron ka, pangalagaan mo yan kasi hindi naman lahat mabibigyan niya ganyan ng pagkakataon. Kahit yung nag-host ako sa kanya, talagang perfectionist talaga siya. Oo. Yun nga lang, ako feeling ko dahil halos lahat naman nasa kanya na, feeling ko enjoy niya na lang yun. Ako prayers na lang sa kanya yung good health, Oo. tsaka long life. Yun lang yung gusto ko sa kanyang makita. At ano yun, at marinig na super enjoy niya na lang kung anong meron siya. Ay, pero ang tanong, Sugar, bumoto ka ba at binoto mo ba si Kuya Will noong huling eleksyon? Oo, para mabash ako, no? Ano ka rin, ang ganda-ganda ng ano natin, no? Sorry, Guys, sorry. please lang maawa na kayo. Tapos na yung election. At tayo'y pawang kwentuhan na lang, na lamang po ito. Oo. Sinuportahan mo siya? Oo naman. Oo. 12 naman yun, why not? Oo. And that's important. And saksing buhay naman din talaga ako na nagbenta siya ng gamit para sa mga kapwa ko ring mahirap. 'Di ba? Pero dahil iba-iba tayo ng pananaw sa buhay at siguro sign na rin 'yon na i-enjoy na lang niya kung anong meron siya. Ako kasi pagka 'di ba, pagka hindi lang naman karelasyon mo yung mahal mo eh. Of course, As a boss, oo. as a kaibigan sa kanya, ang lagi ko lang sinasabi at pinagdadasal, ibigay mo po sa kanya if hindi siya mapapahamak. Kunin mo kung dun siya yung magkakasakit o yung ikapapahamak niya. Sa lahat ng taong mahal ko, yun yung dasal ko lagi, kung saan sila mapapabuti. Kasi pwedeng gusto nila yon pero mapapasama sila. That's true. I agree. Diba? No, Thank you ngayon- so much. Anyway. Ang galing mo dun, tinanong kita ha. Sabi mo wala ka itatanong sa akin. Wala naman eh. But anyway, syempre definitely ginamit mo yung social media kasi as a platform Yes. to endorse products. You're an influencer. So, can you talk about gaano ba ka-lucrative itong pag-endorse, pagiging influencer? Ay, ito yung kinabuhay ko ngayon sa mga anak ko. Dagdag to sa kung bakit kahit papano nasusurvive ko ang buhay namin, ng pamilya ko. 'Di ba? Pataas ng bilihin, lahat, wala lang, 'di ba? Spaghetti na lang ang bumababa, lahat pataas. Pataas na lahat. Yes, Oo. talaga, alam mo 'yon. Talagang ako talagang blessing talaga social media, TikTok. Paki-follow nyo na lang ako sa TikTok ko, sa Instagram ko, sa Facebook page ko po, yung magwa 1.7 na Wow, tayo ang dami. million sa Facebook. Ang dami. Ay, Congrats. share nyo na lang ako para nyo nang awa, pang-bills ko rin yun. Yes. Oo. Malaking tulong talaga kasi alam mo yun, may kinikita ka eh. Yung alam mo yung pinagpapagura mo, yung mga content mo, alam mo na minamahal ka ng mga tao, alam mo na May pinupuntahan. tinatangkilik Oo. nila yung mga pinopromote mo. Kaya rin kami kinukuha ng mga endorsements. That's And good. sobrang thankful po kami talaga sa mga followers, sa subscriber. Kasi kung hindi po dahil sa kanila, hindi rin po kami kukuhanin. Di ba po? Tsaka nakikita nyo po kahit wala ka masyado sa TV, dahil pag lumalabas ka, ay, si Sugar yan, di ba? Oo, Parang- dami nagpapapicture pa Kaya rin, nga sabi ano? ko, Lord, thank you talaga. Yung parang kahit wala kang regular show, pero alam mo yung talagang buhay at talagang tapat ang Panginoon sa pangako niya. Yung parang yung social media nung boom, sumama ka din. So hindi ka pa rin nawawala. Kaya sobrang thankful lang talaga. Okay, now let's move on to the next photo. Dami ko sinabi. Yes, this is Mrs. Universe Philippines 2025. So last June 3, you were crowned as Mrs. Universe Philippines 2025. Now in 30 seconds, Sugar, paano ka napasali rito? Sino-sino nag-encourage sa'yo? At paano mo pinaghandaan ang pagsali? Timer starts now. Si Sir Wilbert Tolentino po, ang aking manager by heart. Thankful po ako dahil ang dami niya po natulong sa akin sa ikli ng panahon na nakasama ko siya, kagaya ni Hipon, ni Madam Inuts. At talagang pinursige niya ako. Ayoko talaga nung una, pero sabi niya sa akin, habang may buhay, may pag-asa, kaya mo yan kung kaya ni Hipon, kaya mo rin. At mas kakayanin mo dahil ang dami mo na napagdaanan sa buhay. So, mas yung wisdom mo is mabibigay mo at mapamahagi mo pa sa maraming tao. It's a total transformation. Kasi Sobra. sabi mo nga, comedian ka, dancer ka, and Yes. then naging beauty queen ka. How did you prepare for that? Na para maging ganito ang iyong itsura? Napakaganda. Sobra. At ngayon, yung susunod na patimpalak na sasalihan ko, 35 countries na po yung makakalabang ko. So, mas kailangan ko pa pong maging healthy, mag-diet, yung pasarela walking ko, mas kailangan ko pang
mas tutukan. Kasi ito talaga bakbakan to dahil talagang mga iba na, mga matatangos sa talaga yung ilong ng kalabang ko. Yung talagang alam mo yon matatangkad na talaga. So kailangan hindi ako manginig. Tsaka kailangan ko talaga mag-lose ng weight kasi nabalitaan ko yung iba talagang nagpa-eme pa ng mga katawan nila. Alam mo yun? Sexy ka. Ay, pero kailangan pa po talaga. Di ba po? May asawa na po ba kayo? Baka mamalagot ako. Ay, wala. Naku talaga. Anal na ako. Charot lang. Joke lang po, biro lang yun Taga-Cavite ka rin, di ba? Sabi mo sa akin. Mukhang sinerch mo ako, Joke lang, Biro lang po, Ako tuloy yung walang nasasagot diba? sa'yo. Baka kapag nagtanong sa'yo, sinasabi ko pero sa'yo. hindi, alam mo, Sugar, gaano ka-importante itong pagkapanalo mong to sa Mrs. Philippines Universe? Ito yung crown na hindi ko in-expect, na kahit sa panaginip ko, hindi ko siya pinangarap na makuha o hindi ko talaga in-expect na magkaroon ako nito, 'di ba? Kahit nga sa mga guesting ko sila Kuya Kim Atienza, sila Mama Pokwang, talagang sobrang proud sila sa akin na wow, kahit ako hindi ako makapaniwala talaga na maaabot ko to, na kung kailan pa ako nagkaanak, naging nanay, magkakaroon po ako ng corona. Kaya lagi kong sinasabi, habang may buhay, may pag-asa, di ba, dasal, sipag, tiyaga, talaga ang kailangan, makakamit mo lahat ng pangarap mo, wala sa edad, wala sa gender. Talagang lahat ng pangarap natin sa buhay, basta kasama yung Panginoon, talagang matutupad lahat yan. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga, talagang maghintay ka. Dahil, di ba, yung mga bilyonaryo naman, hindi naman agad yan naging bilyonaryo. Di ba, lahat naman yan, yung mga kwento ng mga yan, napanood ko lahat, talagang work hard talaga yung mga yan, di ba? Kaya doon tayo, ako mahilig din po kasi ako manood ng mga current, wow, social, di ba? Yung mga current, mga ganyan. Ito, bilyonaryo, lagi ko po itong pinapanood. Dahil hindi ko naman po sinasabi na magiging bilyonaryo, pero yung parang magiging ano ka rin yung marami ka matututunan sa pagiging mahusay nila sa business, yung mga ganyan that's po. true. Well, anyway, Sugar, syempre kaakibat ng pagkapanalo mo at yung presence mo sa social media, maraming bashers din. Oo. But anyway, ano yung pinakamasakit na pambabash na experience mo? Pero bago mo sagutin yan, sasagutin mo yan sa pagbabalik ng At the Forefront. We'll take a short break. Welcome back at the Forefront, and we're still with the newly crowned Mrs. Universe Philippines 2025, Sugar Mercado. Now, Sugar, ano yung pinakamasakit na narinig mo or sinabi ng mga bashers sa'yo online? Kung ano-ano, parang, yun nga, yung Mrs., wala ka namang asawa. Di ba pag sinabing Mrs. Philippines Universe or Mrs. Philippines International, kasi yung sinaligan ko, is kailangan meron kang katuwang or may husband ka, kasal ka. Yung sinaligan ko po talaga, pwede yung single mom, basta magulang ka at may anak ka, pasok ka dun sa criteria. And syempre sa akin parang napakapalad nyo dahil buo yung pamilya nyo. May katuwang kayo sa buhay. At kung tutuusin, dapat nga mas proud kayo na yung kagaya namin na nanay, tatay pa, natataguyod namin yung mga anak namin na hindi kami nakakasakit ng ibang tao, na nagpupursigi kami araw-araw ng buhay namin, na kahit na ang hirap lumaban sa mundong ito, sinasagupan namin lahat ng pwedeng sagupain, mabuhay lang namin yung mga anak namin. What is the most challenging part of joining a pageant coming from wala kang background sa pageant pero ano yung pinakamahirap doon sa pinagdaanan mo? Pinakamahirap, first, iba pala yung pag-aartista sa Beauty Queen. Kasi doon laban-laban talaga kayo. Nagkataon lang po talaga na mababait din yung mga kasama ko, pero rich silang lahat, mayayaman talaga. Ang pagiging Beauty Queen pala, hindi ka pwedeng walang money dyan. Sinishare ko lang naman, baka maano ko. Magastos ba? Yun? Magastos. Buti na lang din si Sir Wilbert Tolentino talaga. Kasi talagang hindi ako sasali.
parang sabi ko, ano, pambibili ko na lang ng bigas yung ilang kaban yung magagastos mo doon. Sa assessment mo, kailangan magkanong meron ka para makatawid ka sa ganitong contest? Ang sabi nila, kalahating milyon Wow. pataas. O 1 million pataas. Yan. Yung sa akin, siguro hindi naman lumagpas ng 1 million kasi ginalingan ko naman. Charot. Hindi. Joke lang. Bakit Joke ganun lang. kalaki? Kasi nakakuha po ko, dahil artista ka, nakakuha ka ng sponsor ng gown. Sponsors. Ganyan. Yun yung medyo, yung parang, kasi malaki yun, magkano ang mga advantage mo. Oo, yun naman po. Thank you, Lord, na pagka medyo kilala ka po kasi, pwede ka nilang pahiramin ng gown. Yung makeup mo, ititake mo lang po sila sa social media mo, gagandahan mo lang yung content mo. Pwede mo sila makuhang sponsor nyo po, ganyan. So, yun. Pero ang balita ko po talaga, 1 million. Yung kasama ko po, talaga pong nagtatawag po sila kasi may yung mga asawa nila, abogado, mayayaman po talaga. Ang layo ko sa kanila. Kaya nga talagang dasal na lang din yung kakampi ko doon. Talagang gagalingan mo na lang. Talagang hindi ako nanginginig ng tuhod ko. Talagang 6 a.m. to 10 p.m. po nakatayo lang kami. Talagang talagang laban-labang po talaga. Kanino ka pinakinabahan sa mga kalaban mo? Naaalala mo pa? Na pagkakita mo pa lang parang, teka muna, parang... Yung kay doktora po, yung may asawang abogado po talaga. Tsaka yung taga-Pampangang Inglesera na brainy talaga siya. Yung kahit hindi ako matatas mag-Ingles, nakakaintindi ako, alam kong malalalim yung Ingles niya. Yung, gaganon ko talaga. Na-intimidate ka? Yung gano'n, yung parang, ano daw yung sinabi niya? Kaya talaga sabi ko, hindi talaga ako mag-i-English. Kasi makukumpara kami. Doon palang malulot-lot ako. Ayoko. Sabi ko talaga, ay, hindi pwede to. Yung mga mamshi ko, hindi sila magiging proud sa akin kapag nag-feeling ako mag-i-English ako, hindi naman pala ako marunong yun. Tsaka po yung kay doktora, kasi alam ko po na yung, di ba po, ang mga beauty queen, kawang gawain, alam kong doktora siya, pwede niyang sabihin, nagpapa-freebie siya sa mga, nagpapa-check up sa kanya. Ako, ano sasabihin ko, freebies, ano bibigay ko doon? Putok na monay na, di ba, hindi ko maano yun. Yun talaga, kaya inano ko na lang po yung, ano ba yung ginagawa ko? I-sinishare ko po yung mga karanasan ko, ganyan-ganyan. Tsaka po yung, ngayon po, lalo na ngayon, di ba po, yung mga mental health, di ba? Kailangan din po tutukan yun, dahil po talagang di natin yung dapat binibiro kahit sa ibang bansa po. Ang daming nangyayaring ganun. Kaya yung ano ko rin sa kanila, hindi ko yung mga sinasabi, yung kunyari nagsisearch ako, yung nanonood po ako ng mga news, kasi isa yun sa mga labang ko, kasi maano po ako yung kahit na, bilyonaryo nga po, di ba? Nakakaintindi po talaga ako, hindi lang mukha, pero naiintindi ako po talaga. Yan, yung sakit po, yung HIV, di ba? Lumalagana pa yung mga kabataan. Yung po yung mga bahagi na doon ako focus na pag tinanong sa akin, masasagot ko po yun na yun dapat tutukan po dahil mas marami na po mga kabataan ngayon na hindi na maingat dahil sa social media, hindi na natin alam yung totoo, tsaka yung hindi dahil yung mga fake news, di ba po? Kaya kailangan talagang gabayan yung mga anak natin, di ba po? Yun lang naman po. Pero as of hindi naman po totally, inano ko na lang po yung sarili ko na dapat magpakatotoo ko sa sarili ko na unawain ko na lang yung tanong at sagutin ko siya sa kaya ko. Yun na lang po, hindi ko na po sila, yung parang hindi ko na nga po sila tinitingnan eh. Pag nandun po, focus lang talaga ako na sa sarili ko lang na kung anong na, tapos titingnan ko kung anong lakad nila, hindi ko gagayahin yun. Iibahin ko. Kailangan iba ako sa kanila, magpapasarela ko. Talagang kala mo tangkada na ako. Talagang ganun, taas no talaga ako. Yung wala pa akong crown, kunyari may crown ka na, ganun talaga. Kahit po yung mga kaibigan ko, yung sila Shubi, yung kakalabas sa bahay ni Kuya, sila Ashley, Ortega, lahat yan. Mga naloka sila sa akin kasi gusto nila manood, di ko pinanood kasi nakakabala ako, malot-lot ako, niya ako. Sabi ko talaga, nung nagka-crown ako, proud na proud po talaga sa akin yung mga kaibigan ko, yung pamilya ko, lalo na yung mga anak ko talaga. Talagang... Ang tanong, paano binago yung buhay mo nitong pagkakaroon mo ng corona, pagiging beauty queen? Nag-open ba yan ng doors for more things for you and your family? Yes, sobra. Thankful po talaga. Ang dami pong yung nag-i-endorse po sa akin. Tsaka yung dati, sing and dance, hosting ka ngayon, judge na ako sa mga pageant, di ba? Ng Mrs. Ganyan, kunyari Ilocos, kinukuha na rin po ako. So, tapos iba na rin yung beauty queen ka na, yung iba yung datingan mo na. So kailangan ka as a artista, nagsisitch ako, thank you, gumagano'n ako bigla. Kunyari, nag-guessing ako, masaya-masaya. Uy, congratulations, naging beauty queen.
Thank you. Gaganon ako bigla. Yung nagsiswitch ako agad at sa beauty queen. Yung iba talaga yung tingin sa'yo na lumilevel up ka rin pala talaga. Mas tumaas yung confidence. Oo, tumaas yung confidence ko. Tsaka parang dead man ako. Yung basta, yung gano'n lang. How about showbiz? May mga bagong offers, may mga bagong projects ka ba upcoming? Yan kagaya po ngayon, di ba? Soon, mag-guest po ako kay Miss Karen Davila, Boy Abunda. So, marami pong opportunities na naka-open sa akin, sa mga kagaya ko, na opportunities, yan, tsaka yung mga endorsement, meron na din. Ang kagaya nito, may yung isang land hindi ko, sasabihin ko ba, ayun, may isang land na nagbigay sa akin ng lupa. Wow! Lord, thank you talaga. Oh, sabi ko sa inyo, kapit lang kay Lord, di mo kailangan gumawa ng masama. Talaga, no? Di ba, mga bilyonaryo, as in kahit pa paano, di ba? Basta ganun, basta thank you Lord na lang talaga masasabi ko. Hindi naman po kasi ako maluwang tao eh. Hindi ako magarbong tao. Di ba po? Ang gusto ko love. Di ba nga, kaya nga, minsan, love, ibig sabihin maraming nanliligaw sa'yo ngayon. Gusto mo ba? Bumalik na naman sa akin eh. Hindi, joke lang. Pinapahama ako ng producer ko. Ano ka ba? Ayaw mo, hindi ka mahirapan. May 2 kids na tayo. May ipon na ako, may nagbigay pa At ng lupa. Di ba? Charot lang, hindi, joke lang. Hindi. Tsaka ako kontento ako ngayon. Tawang-tawa yung mga mga cameraman, tawang-tawa sila. Hindi, pero hindi biro ko lang po yun sa mga nanonood. Lalo na yung mga anak ko, ayaw na nila. Gusto nila, lang, kami lang. Alam mo yun. And sobrang thankful naman ako sa nangyayari sa life ko ngayon, sa mga opportunities, sa blessing. Maraming salamat po. Tumatanggap pa rin po ako hanggang ngayon. Kumbaga, okay ka na wala kang partner, gano'n? Oo. Satisfied yung iba, sinasabi sa akin na, ang bata mo pa, ganyan-ganyan. Sabi ko, siguro dahil yung mga taong minahal ko naman, sinagad ko, siguro time na for me, tsaka yung kids ko, natutukan ko, tsaka parang pakiramdam ko dito ko nilaan talaga ni Lord, yung mabahagi mo yung mga karanasan mo sa iba para maging lakas ka din ng ibang tao na kagaya mong mahirap, na huwag kayong mawala ng pag-asa sa buhay. Kumbaga, your focus right now is your family, your kids, and yourself as well. Kasi na-enjoy mo pa ngayon yung mga nangyayari sa'yo eh, no? Ang saya. Yung parang, eto pa yung kapalit, kung alam ko lang talaga. Talaga ba? Hindi na ako sumubok. Hindi, joke lang. Hindi, wala akong pinagsisihan sa lahat na nangyari sa life ko. Dahil lahat na nangyari ako naniniwala ako sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Lahat yon bahagi ng buhay natin, papunta sa pagiging successful mo sa buhay. What's the biggest lesson that you've learned doon sa mga naging relasyon mo na ginagamit mo up to now? How to be who you are right now? Lahat ng lesson na nagamit ko sa kanila is na hindi perfect yung life, hindi perfect yung relationship, na kahit ibigay mo yung buong ikaw at yung love mo sa isang tao, hindi mo kailangan ibalik yun papunta sa'yo. Pag nag-give ka ng love sa isang tao, binigay mo yun kasi nagmahal ka. Hindi mo na kailangan pang hintahing mahalin ka rin niya tulad ng pagmamahal mo. Oy, may natutunan ka. Okay, diba? Wag mo hintayin. Kaya, hindi ko na siya uulitin. Hindi dahil napagod ako. Kung hindi dahil ang sarap magmahal ng totoo. Pero mas masarap magmahal kung pantay kayo hindi ko naman sinabi na gusto ko lang yung pantay na respeto. Kasi dun sa respeto, nandun na nakalakip yung love eh. Yes. Diba? Kasi pag nawala yung respeto nyo sa isa't isa, magkakalamat talaga. Grabe, sobrang lalim na nung... Kasi nagtanong ka, di ba? Parang may nafe-feel ka ngayon. Parang may gusto kang ilabas. Nag-away ba kayo? Ano ba? Sige, ito na nga. Mag-top 3 na tayo kasi bumabalik na naman sa akin. Sorry. So let's do the top 3. Ito yung gagawin natin. May mga sasabihin ako sa'yo dito and you'll just tell me kung ano yung top 3 mo. Okay, ano yung tatlong bagay na naiisip mo. So, you have 30 seconds again to enumerate them. Okay. So, wait for me to say, timer starts now before you begin answering. Okay, number 1. Your top 3 sex bomb girls na naging close sa'yo. Timer starts now. Ira, Aifa, Jopay. Bakit silang tatlo? Kasi naiintindihan nila ako. Nauunawaan nila yung feelings ko. Kasi ako yung tipo na na tao na hindi ako artista ang ugali. Kung ano ako, yun ako. Okay.
Now, apart from the TVJ, top 3 hosts ng Eat Bulaga na gusto mong makatrabaho ulit. Timer starts now. Wally Bayola, Raisa May, Maine Mendoza. Bakit sila? Kasi yung dalawa hindi ko pa, si Maine hindi ko pa siya nakakatrabaho talaga. Si Aling Maliit nakatrabaho pero short lang talaga, parang guesting lang. And Kuya Wally, kasi friend ko yung ex-wife niya. Kakamustahin ko lang siya. Alright, sige. Bago ka chimismis. No, top 3 moments as Wawa Win host na hindi mo makakalimutan. Apart, of course, your relationship with Kuya Willie. Timer starts now. Mas lumapit ako sa Masang Pilipino. Mas naging mas natutunan ko yung meaning ng love your work kasi diyan mo pinapakain yung pamilya mo. Mahalin mo yung trabaho mo dahil diyan mo kinukuha yung pambuhay mo sa pamilya mo. And doon ko rin natagpuan yung totoong love. Wow! Charot! Meaning? Yung unconditional love na wala kang hinihinging kapalit pag nagmahal ka. Kaya hindi ko na siya uulitin. Okay, sige. Alright. O, dito na tayo sa next. Top 3 places na gustong-gusto nyong puntahan ng mga anak mo kapag nagbabakasyon kayo. Timer starts now. CCF Church. Kasi kahit nagbabakasyon, kailangan mong nagpapasalamat sa Panginoon. Ayan, beach. Number 1 talaga. Gustong-gusto ng anak ko yan. Talagang laki sila sa dagat. Hotels. Mahilig din sila sa mga hotels yan kasi magsiswimming din, kakain, ganyan. Mall din, mahilig sila mag-shopping. Ayan, kaya kailangan kumayod lagi. Yung mga anak ko. Next, top 3 Filipina beauty queens who inspired you to join the Mrs. Universe Philippines 2025 pageant. Si Pia. Timer starts now. Sorry. Si Pia. Kaya hindi joke lang. Si Pia Orshock. Okay, si Pia. Tapos si Catriona. Yung mga beauty queen talaga. Tsaka si sino ba yung isang may asawa na? Sorry tatlo sila eh. Winner? Hindi may asawa na yung isa eh. Shamsi? Si isa pa. Sandali Ano ba yung gusto? Tapos hindi naman naaalala. Naging host din ni Kuya Will. Dinusra? Hindi yung isa pa. Ayun, anyway. Basta yun. Maganda yun siya. Tapos Christian din yun siya ngayon. Tapos may baby na siya. Kailangan alam natin. Anyway, the top 3 Filipino actors na dream leading men mo kung magkakaroon ka ng pelikula or teleserye. Timer starts now. Alden Richard. Okay, sino pa? Teleserye, sino pa ba? Daniel Padilla, kapalang mukha. Kala mo naman kaedad ang babata. Sino na lang? Mga na lang kaedad ko. Sino ba? Parang wala na. Lahat na may girlfriend. Sino pa ba? Coco, may asawa na. Hindi masyado Si Coco kasi kay Julia na yun ha? Okay. Sino kaya? Ikaw na lang kaya? Hindi ko ba Hindi naman ako artista ayoko kasi nakakasakit. Wow! Ang sakit kaya masaktan. Huy! Tinatanong ka lang. Brad Pitt. Wow! Totoo naman, di ba? Brad Pitt, yung mga ganun. Gusto ko yung hindi kami nagkakaintindihan. Feeling ko kasi pag si Brad Pitt, pag nagkaroon kami ng relasyon, tapos hindi niya ako naiintindihan, hindi kami nag-aaway. Yung pawat pa lang siya, okay na tayo. It's okay, gaganon ka agad sa kanya. Now, quick choices naman tayo. I'll give you 2 choices, tapos pipili ka ng isa. Or kung may tanong man ako, mabilis na sagot mo. Okay, number 1, showbiz or pageants? Showbiz. Dancing or hosting? Hosting, dancing, dalawa. Okay, sweet or spicy food? Pareho, pero mas spicy. Pero bawal sa akin. Ang hirap, no? Morning person o pamorningan? Pamorningan kasi talagang grabe, workaholic ako Quezon City o Cavite? Quezon City na ngayon. Beach or bundok? Pareho. Gusto ko kasing mamundok, tapos may beach. Romantic comedy or drama? Comedy drama. TikTok or Facebook? Both, pero Facebook, ganyan. TikTok din naman. Both, kasi doon yung may pera Planado or go with the flow? Pareho, kailangan mo may plano, tapos kailangan mong go to the flow pagka hindi umubra yung plano. Jeans at shirt or evening gown? Kung papipiliin, jeans.
Kung wala kang choice, beauty queen, kailangan mo formal, ganyan, mabigat, may heels, ganon. Makatanggap ng advice or magbigay ng advice? Pareho, kasi hindi lang naman ikaw lagi ang tama. Pinaka-sexing bahagi ng iyong katawan? Tingin mo. Nagbabasa lang ako ng ang prompter. Sabihin ka, ito naman, ikaw lang, ano lang. Lahat. Napaka-sexy, napakaganda. Ayaw na. Okay. Joke Ano lang. ang una mong napapansin sa mga kalalakihan? Mata. Tingin, wow! Yeah. Pangarap mong negosyong pagkaabalahan? Pangarap ko talaga, paupahan, kasi yun, kukuha ka na lang, di ba? Oo. Oo, yung pangarap ko talaga, paupahan, para kukubra ka na lang, ganyan. Pangarap mo- Napapagod na rin kasi ako, bata pa lang ako, breadwinner na ako. Oo nga naman. Oo. O ano, pangarap mo sanang kursong kunin kapag may chance ka pang makabalik sa college? Doktor o lawyer, dalawa lang yun. Pag bumagsak ako, doktor, lawyer ako, manluloko na lang. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi, dalawa. Nako, parang nasaktan ka ng lawyer. Isang salitang best na magde-describe kay Sugar Mercado. Ano po, come again? Isang salita na pinaka magde-describe sa'yo. Brave. You are brave. Yeah. Be still that you know that the God is always in your side. Yes! Kaya be still lang. Kailangan patatag. Lahat ng ako naniniwala ako, lahat ng pagsubok, basta pakatatag ka lang, malalagpasan mo lahat. Your message to your fellow single mom. Ayan, yun na nga. Sa lahat po ng single mom at sa pangkalahatan na po. Basta, lagi nating tatandaan, lahat ng pagsubok, dadaanan lang natin yan. Yung unos, yung pighati, lahat yan dinadaanan lang. Lahat ng dilim may liwanag. So, lahat ng lungkot, sasaya ka din. So, be still. At si Lord never nagpabaya. Sabi nga niya, di ba, kung yung ibon nga, napapakain niya, tayo pa kayang kanyang mga anak. Kaya, lagi lang tayo magdasal, dasal, sipag, tiyaga. Lahat ng pangarap natin, matatagumpayan natin yan. And now, your message naman sa mga sumusuporta sa'yo at may laban ka pang haharapin, no? Yes. So, go ahead. Una, all glory to God. Thank you so much po na kahit po sa mga hindi naniniwala sa akin at naniniwala, maraming salamat po. Dahil sa inyo, lalo pa po ako nagpursige at lalo ko pa pong ginalingan kung saan ako papatahak ngayon. Maraming salamat at mahal na mahal ko kayo. At sa Oktubre po, laban na naman po natin to. 35 countries po ang makakalaban po natin. Makakatunggali natin, pagdasal niyo po ako at yung health ko at yung kaligtasan, yun lamang po. At maraming salamat po. And thank you very much, Sugar Thank you Mercado, so for joining us this much. morning, and good luck sa next Thank you. competition mo. Thank you. Thank you. From the shadows of hardships to the dazzling crown of Mrs. Universe Philippines 2025, Sugar Mercado's story is one of unyielding strength and relentless hope. Her journey reminds us that true beauty is forged through resilience and the courage to rise again. In every step she takes, she carries the dream of many that no struggle is too great to overcome. Be timely informed, be insightful of the news. Always stay at the forefront. Join us again on Monday for meaningful insights on issues that matter. On behalf of Attorney Karen Jimeno, this is George Cahiles. Thank you for spending your hour with us.